Nasa linya na. Opo, si Attorney Philbert Catalino Flores III, ang Director 3 ng Enforcement and Investor Protection Department ng Securities and Exchange Commission o SEC. Attorney, good morning po. Good morning po, Sir Ted. Opo, Tasha. Opo, salamat sa panahon and regards po kay Chairman, ha? Opo. Opo. Attorney, inyo ho bang nasubaybayan itong hearing na nangyayari po in the Senate tungkol po dito sa kumpanya po na ang pangalan nga po ay Hongsheng. Yeah. Opo. Alam niyo po ito? Opo, narinig ko namin, napanood namin kahapon po yung hearing at nabanggit doon yung mga incorporators daw, hindi daw sila yon at peke pati ang team. Opo, sige po. Gusto po lang po namin malaman, una po, bago po itong particular na kaso, gaano ba kahigpit ang panuntunan po ng SEC para ka makapagparehistro bilang isang korporasyon? Ganito po yan. Kasi doon sa ating ease of doing business po, yan po ay batas. At kumbaga, pinadali po ang mga rehistro po. So sa amin po, kapag kompleto po ang detalye, nag-incorporate kasi online po lahat ng aming pagre-rehistro. So online po, ilista nyo na doon. Kung hindi walang problema po, approve po kagad yun. Ganun po kadali. Opo. Kasi sa ease of doing business po yon. May presumption po na regular po lahat ito nakalista ron. Opo. At yan po naman po atin po tinatangkilik kasi nga usually ang reklamo nga ng mga nagninegosyo, napakahirap makakuha ng mga dokumentong ito eh. Pero hindi ho ba kayo dyan online na meaning kapag po ang isang tao na naandoon po, di ba ma'am, di ba sir, ito po yung lahat online na, di ba? Opo. Okay. Hindi ba ho kapag kayo ay nag-submit ng dokumento online at may specific po na pangalan, edad, address, etc., pati yung TIN number, wala ba kayong online connection sa BIR na magsasabi na sakto yung TIN number na yon doon sa nag-a-apply ng corporation papers? Ganito po. Yeah. Hello, attorney? Hello, yun. Opo. Ganito po. Go ahead, opo. May present po kaming ginagawang arrangement with BIR regarding dyan sa yung sa tuko sa TIN and everything po. May present na ginagawa kami ngayon. Kasi sabi nga nyo, parang pag-verify po ng TIN kailangan mabilis sa amin. Yun po isa. Pangalawa mo, pagka may nakuha pong impormasyon ng SEC na may falsehood may mali, o hindi totoo dun sa mga application fraud in the procurement po yan. Hindi ho kami nangingimi na i-revoke kasuhan sila. Kasi nag-submit din po sila ng false documents sa amin. Okay. Criminal. Apo. Criminal po, false document, criminal, naputol po tayo. Hello, attorney? Hello, attorney? Apo, napuputol tayo. Paki-hold lang, please. Okay, landline na ito pero baka mayroon lang problema sa connection mismo nung telepono. Sa atin ba ito o doon po sa... O baka may party line? Wala na, hindi na uso yun. Tatay Totoy, good morning. Baka may party line naman. Tito Talyada, ganda umaga sa iyo, Tito, ha? At maging kay Baby, kay Mary, kay Grace, Rosalie, at kay Kuya Felix, at kay Gretchen ng Washington. Yan, good morning. Okay, attorney? Attorney? Alright. Attorney? Ang resibo. Okay. Sige. So, apo. Napuputol ho ang ating koneksyon. So, baby girl. We'll try to make it work, mga bigay mo kapatid. ulit Dahil, ang oras muna ngayon. Dahil alam kong ikaw kinakailangan okay na lahat, ng baby. ha? Oo. Okay na, sige. Okay na lahat. Pero tinatanong nila kung aabot pa daw yung pabida sa Radyo 5 natin. Baka bukas na po ito, para sa mga nag-aabang. Dahil nag-aabang ba sila? Nag-aabang sila. Tinatanong nila, sino daw ang pabida ngayon? Ang bida si attorney. Yun na nga. Baka daw maghanap ka ng abogado. Ito na, attorney, nagbabalik. Attorney? Sec. Hello, attorney? Hello, Sir Ted. Ano kung sorry na... Attorney ka ninyo, nag-submit ka ng fraudulent na na informasyon o dokumento, yan ay criminal ka ninyo, ano pong tawag doon? Hindi, yun yung submission of false or false documents sa SEC. That's a criminal action. Okay. Pwede yung tirahin dyan. Okay. Sige po. So ito to be specific now, dito po sa Hongsheng,
Kailan po ito nabigyan ng corporate papers? Ito ho ba sa panahon na ho na inyong ipinapatupad yung ease in doing business? Ano ho siya, noong 2020 po ang kanyang nag-uumpisa na ho kami dyan dun sa aming ease of doing business po. 2020 ibigay po yung kanyang corporate papers? Opo. At online bang kanyang application? Teka lang ho, ha? Iano ko lang ho. Ang alam ko ho, siya, dalawa ho kasi during that time po, kasi 2020, it can be online and can be yung during that time. Pwede manual, pa ho, opo. Personal. Opo. Pero yung kagaya ng sabi ho namin, ang verification po yan, lang po yan. Kumbaga, basta sinabit, kompleto ho yan, there's a presumption that everything is regular po. Yun po yung na. Tapos the moment makakuha kami information, kagaya ho nung nakasalipi kahapon, yun ho, tira kagad ho kami. So ano pong, okay. So ngayon po, hindi nyo ako masagot kung ito po ba ay online application or manual na application. Hindi ko lang ho, pero pwede kong verify ko ngayon. Okay lang sa inyo po. Opo. Sige po. And then kasi po ito'y 2020, panahon ng pandemic? Opo. Okay, sige. And then, sir, kapag po ganito, sabi ho nga ni ho ninyo na may lumantad na hindi, sinasabi na hindi kami yan, ano po ang paraan ngayon na gagawin ng SEC to verify the veracity of the statement of Merly Joy Castro, the witness kahapon, at saka ito pong binabanggit daw ng mga tindero sa palengke na ginamit daw po yung pakakilanlan? Ayan po, una ko siyempre, ang unang namin, i-verify po lahat yung information na nakalagay doon sa Articles of Incorporation application nila. Nandun po kung tama ba yung team, coordination ho kami sa BIR. At yun na ho, lahat ho na makita namin doon, i-verify ho namin muna. Then usually ho, pagka ganyan ho, merong witness, ganyan. Pwede naman namin i-request at patawag at para mabigyan kami ng information additional. Okay. So, kumbaga, kayo po'y magkakaroon na ng inyong sariling investigasyon, ano? Opo. Ano ba ang require? Opo. Apakakaalam ko ho kasi, hindi naman din ganun kadali yan eh. Application form, hindi lang po eh. May mga attachment pang hinihingi ang SEC para ho din sa mga pangangailangan sa pagkakakilanlan ng mga board of directors, for example, at saka yung kanya pong, yung corporate papers, di ba? Yung bylaws nila, etc. Yun po. Yun nga po yung mga huhukayin namin ngayon lahat para makita ko ano yung mga sinapit po nila mga document. As if there are falsehood po doon na additional. Yun po yung gagawin namin. Okay. Kapag ho ganyan, attorney, theoretically, paano mo ngayon hahabulin kung assuming po na totoo ang kinikwento nila Merly Joy Castro and Company na ginamit lang yung kanilang pagkakakinanlan, paano mo hahabulin ngayon kung sino yung nag-file dyan ng mga dokumentong ito, ng papers na ito? Kompleto rin po, pati kung sino yung filer, address niya, kompleto po sa amin. Nandun po lahat ng informasyon sa amin. Okay. So, hindi maaaring ang nag-file nito, gumamit din iba pang pangalan. I mean, alam niyo yun, ang pumunta sa inyo, bogus din. Oo. Kaya po meron kaming ginagawa rin hong credentialing po ngayon para ho lahat ng filers din po natin, authorized din po. May puka, may lahat po. Ganun po yung ginagawa namin elevation ngayon. Kaya para hiwala, pati yung pag-submit po ng mga dokumento, for example, may sasubmit kayong mga submissions, regular submissions po. Meron po kami MC28, may authorized filer lang po yun. Yun ho, alam namin, verified kagad po yun. May ganun ho kami ginagawa ngayon. Oo. Ngayon na po ito, hindi nung panahon na na-file itong Hongsheng. Opo. Totoo naman po yun. Okay. Sige. So, sa ngayon po, ano ang status ng Hongsheng at yung Bofu at yung Lucky South 99 dyan sa inyo pong As of now po ang status niya, registered pa siya. Itong Hongsheng? Yung Hongsheng, yung Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Okay. Lahat ito so far po, active status niya ay ano pa rin siya, registered? Registered po siya, registered po. Okay. And then, gaano katagal yung due process dyan para ho kayo magkansela po ng corporation?
Okay. Pagka show cause po yan, mag-investigate po kami. Pag nakuha na namin lahat ng dokumento, show cause po yan. Normally, i-require namin sa 10 to 15 days po to respond. Mhm. But from there po, dun na kami magde-decide kung ano yung mga nakalagay doon. Okay. Siguro more or less mga 1 month, 2 months po. Okay, and then ano po ang criminal case na maaaring kaharapin ng mga taong nagbibigay po ng false information and documents po na fraudulent para sa pagbuo ng korporasyon? Ay, violation po ng revised corporation code po yan. Yung mismo pag-file po ng false and misleading, including misleading po na documents po sa amin. So, meron pong kakabit na criminal action po yan. Okay. And then again, ano po, moving forward ho dito, dahil po you are in compliance ng doing business, ano po, sa ating pong gobyerno, yung online po ng inyong tanggapan maliban sa BIR, 'di ba? Wala ba kayong hinihingi diyan ng mga anumang NBA clearance, mga ganun po? Wala hindi yung requirement kasi nga Hindi, ease of doing business. wala na, Po, yung pinesent. Ganun po talaga para makapag-start na sila kagad ng business. Kumbaga we cannot make it difficult for the 98 or 95, 99% po ng tao para lang ta-address po yung 1% na mga siraulo. Sasaya na kayo. Ganun po. Siraulo. Alam niyo, palagay ko, kamot ulo kayo dito. Kamot ulo kayo dito sa nangyaring ito. Pero ano naman po yan, may ginagawa kami mga innovations po para ma-address po lahat. Sige. Tatawag kami ulit, attorney, para po alamin itong inyong ginagawa pong internal investigation dito po sa kaso po ng Hongsheng. Opo, no problem po. Salamat po sa inyo. Salamat po. In regards kay Chairman. Sige, thank you. Opo. Si Attorney Philbert Catalino F. Flores. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.